Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgos. Take only what resonates. Bale, hindi po ito magre-resonate sa lahat ha. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate sa'yo. For personal reading, Jing Tarot Reader, pakisearch na lang po siya sa Facebook. Ayan. And also, sa mga viewers dyan na bago pa lang, pa-subscribe na lang po and pa-comment sa baba, no, ng mga nanonood. Malaking bagay yung pagka-comment ninyo sa akin, guys. Sobrang na-appreciate ko yun. Yun. So, maraming salamat po. Start na natin. For Virgos, kapalaran sa pag-ibig. You do have here the 9 of Cups and the 9 of Wands and the 9 of Swords. Wow, at the bottom of the deck. So, puro 999 yan. That's an angel number for you. Whatever resonates, isearch mo yung 999 sa Google. Angel number 999, whatever resonates sa'yo, sa mga mababasa mo, maaaring yun yung message para sa'yo. Okay, whether ang hinihingi mo ngayon or ang iniisip mo ngayon ay may kinalaman sa love, tapos nakita mo yung nabasa mo doon yung may kinalaman sa love, and maybe that is the one that resonates you most. Okay, so angel number 999 meaning, so yung iba kung may kinalaman naman sa money, yung nasa isip mo ngayon, problema mo ngayon, then maybe that is also the angel number for you na kailangan mo, mensahe na kailangan mo. Okay, you do have here the 9 of Cups. By the way, I can see success sa'yo. May mga konting challenges. These are like challenges with the 9 of Wands na nakikita natin. Oo, may mga alam mo, normal yan eh. Kasi alam mo, bago mo talaga makuha yung success, or kahit successful ka na, dadating yung mga challenges sa'yo. Bakit? Yun ay para sumubok sa'yo with the 9 of Swords. Nasabihin na natin, marami ka talagang pagdadaanan bago mo makuha yung pinaka-success sa buhay mo. And nakikita natin, eto na yung part na yon. Maybe you're thinking, hindi ka makatulog ng maayos, maybe you are very challenged ngayon sa mga nangyayari sa'yo, but you know, it's part of your journey kung paano mo ma-achieve yung mga bagay na yon. So nakikita nga natin, marami kang gustong gawin agad-agad, marami kang gustong tapusin, yung iba sa inyo marami kang responsibilidad. So ito na yon, iba sa inyo sinusubok, or ito na yon na paano mo kakayanin itong mga responsibilidad na ito. Okay, so let's talk about your person. Person na kakonect mo, Virgo. Person na kakonect mo pagdating sa iyong anong tawag dito? Sa iyong love. Okay, so sabi ko na nga ba, 999, and then ang unang nagpakita sa atin is another 9. Ayan, so ang angel number mo ay 39 at 4 na 9. So ano yon? Anong ibig sabihin sa iyo noon? 9999. Okay? I told you need to search. Alam mo, 4 lang ang 9 sa tarot deck. Ayan, sa dami ng card na ito, deck na ito, 4 lang ang 9 dyan, at lahat nagpakita sa'yo. So that's an angel number for you. This is your person. Maybe you're dealing with someone who is already successful. Nakakita tayo sa kanya ng mga new beginnings. Maybe kasama mo itong taong ito pagdating dito sa challenge na ito. Itong person na ito, I don't get this person na stress. Maybe you are the one who is stressed, and then this person can help you na mabawasan yung stress na yun. This person can make you happy. This person can help you. Alam mo, malaki ang tulong nitong person na ito sa'yo. So, whatever your challenges is or are, kung marami talaga, i-include mo itong person na ito, dahil pwedeng yung mga advices niya, lalo na siya ang may hawak ng 9 of Pentacles, ang makakatulong sa'yo. This person will give everything with the Ace of Pentacles, kung ano yung mga kaya niyang maibigay, suporta, pera, etc. regarding dyan sa mga pinoproblema mo. And
tanggapin mo yun ng buong buo. And also, kailangan maliwanagan ka sa kung ano man yung sasabihin niya, pakinggan mo yun, dun maaaring malaki ang maging epekto or tulong na magawa nitong taong ito sa'yo. The Knight of Cups is here. I can see magandang communication sa inyo nitong taong ito. And wag mong tignan yung kanyang mga ibinibigay as something na nakakahiya, or maybe you're not willing to listen sa mga sasabihin niya. Makinig ka. This is the time that you have to listen, you have to let this person help you. Especially kung may relasyon kayong dalawa. So for some of you, there's a relationship. Okay? Yung iba, kung walang relationship, maybe this is a friend. You have to listen to this friend. Okay? So, ano yung mga nasa isipan ninyong dalawa ng person na ito? Yung iba, maybe you're married. Nakakita ako ng sign ng marriage. Okay, yeah. You do have here, wow, I do like the reading here. You do have here the 7 of Swords. Ayan. 2 of Wands. This is the Wheel. Page of Swords. Kunin ko na rin sa side ng person. Mga nasa isipan at emotions ninyong dalawa. Yan, okay. So, napakaganda, no? You do have here the Queen of Wands, the Emperor, the 4 of Swords. Yan, pareho kayong may number. Sorry, mali pala. Yung 4 of Swords ay nandito. So, yung another 4 ay wala naman sa side mo, but rather nasa bottom of the deck natin. So, ano ibig sabihin nito? There are things na pwedeng i-advise nitong person na ito sa'yo with the Queen of Wands na pwedeng pagdudahan mo, na pwedeng isipin mo, na parang hindi ka sigurado doon sa mga iaalok niya, sasabihin niya sa'yo, maybe it has something to do with the new beginning. Pero, alam mo, may mga times na kailangan pag-usapan kung ano yan, ano ba yon. Huwag mong masamain agad, huwag mong isipin na ganito, ganyan, etc. etc. Kasi, maybe, kailangan pagplanuhan ng mabuti ang gagawin dito. I can see the Wheel of Fortune. This is something na makakapagpabago sa sitwasyon ninyo or sa'yo, makakapagpabago sa buhay mo. With the Page of Swords, don't be immature. I can see you being immature here. Honestly. Ano yung person mo, wala siyang magagawa dyan with the 4 of Swords. Kasi yung immaturity, sa totoo lang, ikaw ang dapat gumamot nun sa sarili mo. Kung alam mo nagiging immature ka na, tigilan mo. Huwag ka ganyan mag-isip. Kasi itong pagbabago na ito ay mangyayari lamang kung pati ikaw magbabago ka sa sarili mo. You have to be more open sa advices, sa mga sasabihin sa'yo. You know why? Kasi, oo, may sarili kang plano. Especially if this person is being the Queen of Wands and the Emperor. Parang siya yung nasusunod, medyo bossy energy, yung energy ng person mo, you have to listen to that person. Kasi sa inyong dalawa, oo, successful ka, pero successful ka dahil meron kang katulad niya. Okay? Hindi mo mararating yung success na yan kung wala dahil dito sa taong to. This person is helping you noon pa man. Hanggang ngayon, sa mga problema mo, sa mga challenges mo, siya yung tipo ng taong hindi mo akalaing makukuha mo. If this is you, kung nakaka-resonate ka doon, this is your reading, you have to listen. Ito yung advice. Kailangan mong makinig sa person na ito. Babaan mo ang ego mo. Mataas ang ego mo eh. Pero at the same time, because you are immature. Mataas ang ego mo dahil immature kang tao. And sorry to say, kung hindi mo nagugustuhan yung sinasabi ko ngayon, but that is the reality. Nandito ako as a tarot guide, guide nga. So, ayun, kung kailangan mo ng guidance, ito na yon, no? Do not be so grumpy. Yan, nakakita ako ng energy dito ng mga taong grumpy eh. Yung parang konting salitaan mo, sabihan mo, nakasimangot, galit agad. Huwag ka maging ganon. Hindi yun makakatulong sa'yo. What will happen in the near future for you, Virgo? We do have here the Knight of Pentacles, the 10 of Wands, and the Hanged Man.
Be more patient, guys. Nakikita natin marami ka talagang responsibilidad na kailangan mong unahin in the near future, pero kailangan mong habaan ng pasensya mo. King of Cups is here. This person is going to give you everything, the Three of Wands, para sa growth, no? Hindi itong growth na to, hindi lang para sa kanya, para sa inyo rin. And I can see here with the King of Swords. Alam mo, kanina pa matataas ang energy ng person mo, ha? Matataas ang energy niya. So, siya talaga yung masusunod at masusunod dito. Wala kang magagawa doon. Dito pa lang, the Queen of Wands, the Queen of Wands, the Emperor, the King of Cups, and the King of Swords. So, matataas ang energy ng person mo, King and Queen and Emperor. So, ito talagang taong ito, ang ngayon pa lang, noon pa lang, nasusunod na sa buhay mo. Ngayon, present moment siya na nasusunod. In the future, siya pa rin ang masusunod. Now, yun ay gagawin niya dahil kailangan or gusto niya rin naman ng growth with the Three of Wands sa inyong dalawa. Now, yun yung pinaka-actions niya talaga. And you are the Knight. You are the Knight. Ikaw yung tagagawa talaga dyan with the Knight of Pentacles. Pero, of course, gawin mo yan ng mahaba ang pasensya mo. Bakit? Oo, mahaba. Oo, marami kang responsibilidad with the Ten of Wands. Pero, yun yung tandem ninyo eh. Yun yung partnership na nakukuha ko sa inyo. You are the one na kailangan makinig. Ikaw yung kailangan na kailangan sumunod in order na ito ay magkaroon ng victory at the bottom of the deck with the Six of Wands. I can say victory sa iyo in the near future, and this person can help you. Yun lang. This person can help you para makuha mo yung, ma-achieve mo yung victory na yan sa buhay mo. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.